Aalamin natin ano ba yung makipinaglalaban ng grupong ito at ipapasagot natin sa kanya yung mga sinabi ni dating Senador Sonny Trillanes na yung grupong iyon daw, yung Clergy and Citizens for Good Governance, ay nahaluan na ng mga retiradong general na pro-Duterte. I'd like to welcome to our program si former DICT Undersecretary and OIC Eliseo Rio. Magandang gabi, General, and thank you for joining us again on Facts First. Magandang gabi, Christian. Long time no hear, long time no see. Thank you for inviting me to your program again. Okay. Sige po, wag na po tayo magpatumpit-tumpit. Papasagot ko na po sa inyo yung mga sinabi ni former Senator Sonny Trillanes. And in fact, pinangalanan niya kayo, although hindi naman kayo siningle out. Meron daw mga dating general na pro-Duterte na nakahalo na o na-infiltrate itong Clergy and Citizens for Good Governance. Kayo, pinangalanan niya kayo kagabi sa aming panayam. Ano po yung tugon niyo rito? Yes. Well, yun nga, ako lang ang pinangalanan niya, di ba? Sabi niya na mayroong infiltration na raw, pero ako lang yung pinangalanan niya na isa sa mga pro-Duterte retired generals, no? Sa katotohanan lang, hindi ko alam kung saan niya nakuha yung impression na yan, no? Because nag-resign ako sa DICT noong January 30, 2020, 5 years ago. No? And nag-resign ako dahil may naobserban akong katiwalaan na involving confidence. At mula noon, hindi na ako bumalik sa DICT or got any government position. At if you remember, nagka-COVID pa nga, lockdown tayo, hindi tayo makagalaw. So the fact that I resigned from the administration of President Duterte, who was then very popular na nagkakwan, ay siguro nakakuan na hindi ako pro-Duterte, no? Bakit ako magre-resign kung ako'y pro-Duterte? And for 5 years, wala na akong connection talaga since that time. So hindi ko alam talaga kung saan nakuha ni Sonny yung impression na yon. Siguro dahil ako lang siguro na general na naging acting secretary ng DICT and naging undersecretary, no? Pero yun nga hindi niya siguro alam na 5 years na ako wala sa katungkulan. Okay. Paano po ba kayo na-involve dito sa Clergy and Citizens for Good Governance? Paano po kayo na-involve dito? Okay. Una, naging member ako ng tinatawag na ANI, no? Advocates for National Interest. Ito yung mga military officers to, no? na members nitong ANI. Ngayon, nag-form ng ANIM, a bigger coalition, na nandiyan na ang clergy, nandiyan na yung, well, of course, yung military and uniformed personnel, and mga social groupings, no? And nung tinayo yung Clergy for Good Governance, yung tinatanong ko po kanina, paano ba kayo na-involve dito sa CCGG? And then, ang kinikwento nyo, yung ANI na naging ANIM. Go ahead, sir. Nagsanib yung ANIM at yung Clergy for Good Governance, no? So, naging Clergy and Citizens for Good Governance. Ito'y ginawa lang, just mga before Christmas lang, no? Mga about last week of November. At actually, ito lang siguro ang organisasyon na sabay ang clergy at yung mga military personnel na mostly retired. Well, walang active talaga na kasama.
Dahil una, hindi sila comfortable na sa mga active military personnel na magsama sa mga organisasyon na Tama katulad naman. nito. No? So Tama retired, naman. halos retired lang lahat. Okay. Sir, ang tanong ko, ilang kayong retired military generals na kasapi dito sa Clergy and Citizens for Good Governance? Kung mga general, siguro mga more than 20 kami. 20-25, ganyan. Okay. Sa mga lower rank, siguro all in all, mga around little less than 50 na military, retired military personnel. Okay. Fewer than 50. Okay. Ito po, para malinaw, no? Kasi ang allegation na-infiltrate daw ng mga pro-Duterte generals yung grupo. Dito po ba sa 20 to 25 retired military generals, can you say na wala ni isa dyan ang pro-Duterte? Actually, ako lang yung naging member ng kanyang cabinet, no? Yung mga iba na naging member niya, sina Anyo at lahat mga ay hindi sila kasama. Opo. So kung masabi ko ay ako lang yung nanggaling sa administrasyon ni Duterte na kasali. Opo. Hindi sir, ang tanong ko, kasi ganito, no? Pwede namang yung dating general, hindi nagsilbi sa gabinete ni Duterte, pero pwedeng pro-Duterte ngayon. So para lang malinaw, sa mga nagdududa, dito po ba sa 20 to 25 retired generals sa kasapi na CCG, walang pro-Duterte dyan o meron? Wala akong alam na na pro-Duterte o nagboto kay President Duterte, no? Halos lahat ang nagboto ay si Ping Lacson. Kasi hindi ko rin alam 100% kung ano yung mga kanilang affiliation, no? Pero yun nga, yung mga kasapi nitong CC4G ay talagang non-partisan, no? Para sa bayan lang talaga ang aming pakay. Okay. Can you name some of sure the about that. Opo. Can you name some of the fellow former generals na kasama nyo sa CC4GG? Si former Edelberto Adan, Okay. Lieutenant General, si Alex Yano, former Chief of Staff. Okay. si General Ibrado, former Chief of Staff. Okay. Of course, yung may of course retired captain, Babiap, no? So, yun lang maalala ko ngayon. Talaga, oo. Kailangan makuha ko yung listahan ulit. Sige, tsaka baka may madamay kayo na hindi pala kasama.